OFW. Pag narinig mo, may kaya, sapat, meron, madali ang buhay. Mga pisikal na bagay lamang ang nakikita ninyo. Pero ang hindi ninyo alam, yung emosyon na dinadala ng bawat OFW. Ang lungkot na mapalayo kami sa aming mga mahal sa buhay. Ang pagod sa buong araw na pagkayod. Ang puyat dahil araw-araw kang papasok. Ang gutom o di kaya ang mabilisang kain dahil may hinahabol kang oras. At minsan, ang depresyon dahil sa pangungulila namin sa mga mahal namin sa buhay sa Pinas. Kaya't kung makita man ninyo kaming masaya, tumatawa, gumagala, nag-e-enjoy, please lang pakiunawa dahil sa paraang ito, may ibsan ng aming pangungulila. Minsan gusto ko nalang maging selfish at iwanan lahat ng responsibilidad ko. Nagagalit ako kasi parang wala akong choice. Na kailangan ko gawin to. Kasi kailangan ko ng trabaho. Kasi wala kaming pera para sa pamilya ko. Kaya lahat, kahit na ayoko, lulunukin ko na lang. Ang choice, para lang sa may pera. Ito yung palagi niyong tandaan, hindi lahat ng nasa abroad nakakabili ng gusto nila. Kasi yung ibang OFW, mas inuuna at iniisip pa nila ang kapakanan at kailangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas kaysa sa mga pasarili nilang gusto. Yung bang sarap pa sanang matulog pero hindi pwede dahil katawan mo lang ang hawak mo dito sa abroad. Pati sarili at oras, binabayaran ng employer mo. Kaya yan, nakaw-nakaw ng minuto, pikit-pikit ng sandali. Tapos aakalain pa ng iba, abroad, mapera, magandang buhay. Pero ang hindi nila alam, bawat segundo at minuto, buhay ay nakataya sa trabaho mo. Kaya mga OFW, palaging ingat, much love and God bless. Alam niya minsan, yung pangingibang bansa pa lang ng isang tao para sa pamilya, malaking sakripisyo na yan. Kahit hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya sa abroad, kung suswertihin ba yan, kung makakaipon ba yan, kung matutupad ba niya mga pangarap ninyo, sumusugal yan. Alam niya, marami sa amin mga Pilipino, umiiyak na lang kami kapag hindi namin naibibigay ang mga gusto ninyo. Kala nyo ayaw namin magbigay. Minsan dinadamdam namin yan. Kapag masama ang loob ninyo sa amin dahil hindi namin maibigay ang gusto ninyo, dinadamdam namin yan. Yung mga OFW na pagdating sa bahay, galing trabaho, wala nang oras para magluto, dinadaan na lang sa pahinga. Minsan, kape na lang. Kaya, tinapay. Ang daming OFW ang hindi pinapakita sa kamag-anak ang tunay na sitwasyon nila. Una, dahil ayaw nila na kaawaan sila kasi sila yung mga breadwinner, sila yung bibigay ng motibasyon sa pamilya para magpatuloy sa kahirapan. Ayaw nilang bigyan ng isipin ang kanilang kaanak, kanilang magulang, kanilang asawa at anak na nalilipasan pala ng gutom itong si worker, itong si OFW. Kaya kung meron kang kamag-anak o asawa or ama, nanay, OFW, kamustahin mo kung kumain na siya. 100%, hindi pa. Kapag nag-abroad ka, dapat matatag ka. Dapat malakas ang loob mo. Dahil dito sa ibang bansa, kung hindi ka matibay, baka dito ka nabawian ng buhay at umuwi sa Pilipinas na isa ng malamig na bangkay. Tanggalin natin sa isip natin ang bokabularyo natin na ang isang OFW kapag hindi na ho nagbibigay sa kanyang kaanak ng pera kapag sila'y nangangailangan ay yumayabang na siya. Tandaan niyo po,
natututo lang kami kung paano magpahalaga sa aming kinikita. Hindi dahil sa hindi kami nagbibigay sa inyo o hindi na kami nagbibigay madalas sa inyo ay mayayabang na kami. Tandaan niyo po, bilang abroad, bilang OFW, malayo sa pamilya, anything can happen on us. Pwedeng mangyaring masama, pwedeng mangyaring mabuti. So, kapag kami ay nagkasakit, for example, na-aksidente, wala namang ibang tutulong sa amin kundi kami. Walang ibang gagastos sa amin kundi kami din. So, kapag ka ang isang OFW ay nagsasabing, I'm sorry, hindi kita pwede mapadalhan kasi may pinag-iipunan ako, hindi yung pagsisungaling, hindi yung pagdadamot, at hindi yung dahilan dahil para sabihin mong may yabang na sila. It's just they have to priority themselves. Minsan gusto ko nalang maging selfish at iwanan lahat ng responsibilidad ko. Nagagalit ako kasi parang wala akong choice. Na kailangan ko gawin to. Kasi kailangan ko ng trabaho. Kasi wala kaming pera para sa pamilya ko. Kaya lahat, kahit na ayoko, lulunukin ko na lang. Ang choice, para lang sa may pera. Ito yung palagi niyong tandaan, hindi lahat ng nasa abroad nakakabili ng gusto nila. Kasi yung ibang OFW, mas inuuna at iniisip pa nila ang kapakanan at kailangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas kaysa sa mga pasarili nilang gusto. Yung bang sarap pa sanang matulog pero hindi pwede dahil katawan mo lang ang hawak mo dito sa abroad. Pati sarili at oras, binabayaran ng employer mo. Kaya yan, nakaw-nakaw ng minuto, pikit-pikit ng sandali. Tapos aakalain pa ng iba, abroad, mapera, magandang buhay. Pero ang hindi nila alam, bawat segundo at minuto, buhay ay nakataya sa trabaho mo. Kaya mga OFW, palaging ingat, much love and God bless. Alam niyo minsan, yung pangingibang bansa pa lang ng isang tao para sa pamilya, malaking sakripisyo na yan. Kahit hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya sa abroad, kung suswertihin ba yan, kung makakaipon ba yan, kung matutupad ba niya mga pangarap ninyo, sumusugal yan. Pero ang hindi natin matanggap, mismong kapamilya pa ang magiging dahilan ng pagpapakamatay ng isang OFW. Alam niyo, marami sa amin mga Pilipino, umiiyak na lang kami kapag hindi namin naibibigay ang mga gusto ninyo. Kala nyo ayaw namin magbigay. Minsan dinadamdam namin yan. Kapag masama ang loob ninyo sa amin dahil hindi namin maibigay ang gusto ninyo, dinadamdam namin yan. Yung mga OFW na pagdating sa bahay, galing trabaho, wala nang oras para magluto, dinadaan na lang sa pahinga. Minsan, kape na lang. Kaya, tinapay. Ang daming OFW ang hindi pinapakita sa kamag-anak ang tunay na sitwasyon nila. Una, dahil ayaw nila na kaawaan sila kasi sila yung mga breadwinner, sila yung bibigay ng motibasyon sa pamilya para magpatuloy sa kahirapan. Ayaw nilang bigyan ng isipin ang kanilang kaanak, kanilang magulang, kanilang asawa at anak na nalilipasan pala ng gutom itong si worker, itong si OFW. Kaya kung meron kang kamag-anak o asawa o ama, nanay, OFW, kamustahin mo kung kumain na siya. 100%, hindi pa. Kapag nag-abroad ka, dapat matatag ka. Dapat malakas ang loob mo dahil dito sa ibang bansa, kung hindi ka matibay, baka dito ka nabawian ng buhay at umuwi sa Pilipinas na isa ng malamig na bangkay.
Tanggalin natin sa isip natin ang vocabulary natin na ang isang OFW kapag hindi na ho nagbibigay sa kanyang kaanak ng pera kapag sila'y nangangailangan ay yumayabang na siya. Tandaan niyo po, natututo lang kami kung paano magpahalaga sa aming kinikita. Hindi dahil sa hindi kami nagbibigay sa inyo o hindi na kami nagbibigay madalas sa inyo ay mayayabang na kami. Tandaan niyo po, bilang abroad, bilang OFW, malayo sa pamilya, anything can happen on us. Pwedeng mangyaring masama, pwedeng mangyaring mabuti. So, kapag kami ay nagkasakit, for example, na-aksidente, wala namang ibang tutulong sa amin kundi kami. Walang ibang gagastos sa amin kundi kami din. So, kapag ka ang isang OFW ay nagsasabing, I'm sorry, hindi kita pwede mapadalhan kasi may pinag-iipunan ako, hindi yung pagsisungaling, hindi yung pagdadamot, at hindi yung dahilan dahil para sabihin mong may yabang na sila. It's just they have to priority themselves. Maraming salamat. Alam niyo minsan, yung pangingibang bansa pa lang ng isang tao para sa pamilya, malaking sakripisyo na yan. Kahit hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya sa abroad, kung suswertihin ba yan, kung makakaipon ba yan, kung matutupad ba niya mga pangarap ninyo, sumusugal yan. Pero ang hindi natin matanggap, mismong kapamilya pa ang magiging dahilan ng pagpapakamatay ng isang OFW. Alam niyo, marami sa amin mga Pilipino, umiiyak na lang kami kapag hindi namin ibibigay ang mga gusto ninyo. Kala nyo ayaw namin magbigay. Minsan dinadamdam namin yan. Kapag masama ang loob ninyo sa amin dahil hindi namin maibigay ang gusto ninyo, dinadamdam namin yan. OFW, pag narinig mo, may kaya, sapat, meron, madali ang buhay. Mga pisikal na bagay lamang ang nakikita ninyo. Pero ang hindi ninyo alam, yung emosyon na dinadala ng bawat OFW. Ang lungkot na mapalayo kami sa aming mga mahal sa buhay. Ang pagod sa buong araw na pagkayod. Ang puyat dahil araw-araw kang papasok. Ang gutom o di kaya ang mabilisang kain dahil may hinahabol kang oras. At minsan, ang depresyon dahil sa pangungulila namin sa mga mahal namin sa buhay sa Pinas. Kaya't kung makita man ninyo kaming masaya, tumatawa, gumagala, nag-e-enjoy, please lang pakiunawa dahil sa paraang ito, may ibsan ng aming pangungulila. Yung mga OFW na pagdating sa bahay, galing trabaho, wala nang oras para magluto, dinadaan na lang sa pahinga. Minsan, kape na lang. Kaya, tinapay. Ang daming OFW ang hindi pinapakita sa kamag-anak ang tunay na sitwasyon nila. Una, dahil ayaw nila na kaawaan sila kasi sila yung mga breadwinner,